Ano nga pala ang sasabihin mo, love? Tanong ni Shaira kay Jason. Sinabihan siya nito na magkita sila dahil may nais sabihin ang nobyo sa kanya. Nakaupo sila at magkaharap sa pagitan ng lamesa. Pwedeng kumain muna tayo? Tanong ni Jason. Bakas ang pagkabalisa ng kanyang boses na tila ba ay kinakabahan, kaya naman sumang-ayon na lamang si Shaira. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Nagbabadyang may tumatawag sa kanya. Can I take this call? Tanong ni Jason at agad na tumayo nang tumango ang dalaga. Hello? Hindi pa, pero sasabihin ko na sa kanya. Kinakabahan ako pero bahala na. Rinig ng dalaga ang salita ng binata dahil hindi naman kalayuan ang tinayuan nito para sagutin ang tawag. Masyado siyang napapaisip kung ano ang sasabihin nito sa kanya, ngunit kailangan niyang manatiling kalmado. Matapos nilang kumain, ay hinayaan na lamang ni Shaira si Jason na siya mismo ang unang magsabi ng sasabihin niya. Shaira, tawag nito na ikinatigil niya sa pag-i-scroll sa kanyang Facebook at binaling ang atensyon sa nobyo. Yung sasabihin ko kasi, ikakagalit mo. Ayoko nang magpaligoy-ligoy pa. Gusto na kitang diretsahin. Ani ni Jason. Tungkol saan? Tanong ni Shaira. May konting kaba siyang nararamdaman dahil hindi niya alam kung ano ba ang sasabihin ng kanyang nobyo sa kanya. Let's break up. Tila nang hina si Shaira nang marinig niyang sabihin ito ni Jason. Yung tipong kakakain niya pa lang ay mukhang gutom na naman siya. What? Grabing biro mo naman yan. Pilit ng ngiti ng dalaga, sabay inom ng tubig dahil tila natuyo ang kanyang lalamunan. I'm serious. Nabuntis ko si Ella. Dagdag pa ng binata. Hindi nakapagsalita si Shaira dahil tila may bumara sa kanyang lalamunan. She's pregnant at hindi ko yun kayang pabayaan na lang. Dagdag pa niya. Paano? Anong nangyari sa atin? Bakit niyo yun nagawa? Sinusubukang kumalma ni Shaira upang hindi siya masyadong makapagsalita ng masasakit na salita. Nabuntis ko siya nung nag-inuman kaming mga barkada. Dumating sila nun at hindi ko akalaing may nangyari sa amin dahil sa kalasingan. Tugon ni Jason. Jason, I thought we're okay. Buong akala ko magiging maayos ang lahat sa atin. Pero bakit mo yun nagawa? Hindi ko mawari kung kaya mo ba talagang gawin yun. Nagsisinungaling ka ba? Ani ni Shaira. No, ayaw kitang saktan pero yun ang totoo. Tugon ng binata. Hindi na nakapagsalita si Shaira at nakinig na lamang. I'm sorry. Papanagutan ko siya dahil anak ko yung dinadala niya at responsibilidad ko yun sa kanya. I'm sorry. Huling winika nito at iniwan ang dalaga sa lamesa. Napatingala si Shaira sa kisame habang pinipigilan niya ang pagtulo ng mga luhang kanina pa ay gustong kumawala. This past few weeks, she turns out na buntis siya kay Jason at hindi niya pa yun balak sabihin dahil gusto niya itong isurprise sa nobyo sa kanilang anniversary sa mga susunod na araw. Paano na? Paano na tayo, anak? Iniwan na tayo ng daddy mo. Pero huwag ka mag-alala. Andito si Mommy. Aalagaan kita. Papalakihin kita ng maayos. Ipapakita akong hindi natin siya kailangan dahil ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kita kamahal. Umiiyak na ani ng dalaga habang hinihimas ang kanyang tiyan sa pusunan. Naglalakad si Shaira patungo sa kanyang mga magulang
upang sabihin ang balitang buntis siya. At sa tingin niya ay tatanggapin naman yun ng kanyang mga magulang. Ngunit tila mali ang kanyang inaakala. "Oh, Shaira, andyan ka na pala. Saluhan mo kami ng mama mo." Ani ng ama ni Shaira. Pa, ma, may sasabihin po ako sa inyo. Ani ni Shaira nang makaupo na ito. "Ano yon?" Tanong ng kanyang ina. Buntis po ako. Utal na ani ni Shaira. "Ano? Sinong ama niyan?" Tanong ng kanyang ina. Napahinto ang dalaga sa isiping ayaw na niyang mabulilyaso pa si Jason sa kanyang buhay at tiyak na masasabit ito kapag nalaman ng kanyang mga magulang ang totoo. Hindi ko po alam. Pagpapatuloy niya. Napatayo ang kanyang ama sa kanyang sinabi. "Shaira, nagpabuntis ka sa lalaking hindi mo kilala? Anong klaseng babae ka? Ano na lang ang sasabihin sa atin ng ibang tao? Na ang kaisa-isang anak kong babae, nabuntis ng hindi niya kilalang lalaki? Dahil kalad ka rin kang babae?" Napalakas ang boses ng kanyang ama. Dahilan upang sunod-sunod na tumulo ang mga luha ng dalaga at hindi niya mapigilan ang kanyang sariling magsalita. "Hindi ho ako kalad-karing babae pa. Mahal ko siya pero mahal ko din ang sarili ko. Ayokong ipilit ang sarili ko at ang anak ko sa kanya dahil alam ko namang hindi kami ang nauna sa kanya." Ani ng dalaga. "Shaira, bakit ngayon mo lang to sinabi?" Tumayo ang kanyang ina at niyakap siya. Samantalang ang kanyang ama ay muling naupo at pinagmasdan ang anak na humihikbi sa pag-iyak. Baka sa mukha ng kanyang ama ang awa at ang galit dahil sa hindi maipaliwanag na sitwasyon ng kanyang anak. "I'm sorry, ma. I'm sorry." Paulit-ulit na ani ni Shaira sa kanyang ina habang niyayakap siya nito. After 7 years. "Oh, Tita Ninang is here, Mommy." Ani ni AJ sa kanyang inang si Shaira na inaasikaso ang kanilang mga dalang bagahe. "Hello, AJ. Oh, you're so cute." Pagpuri ng tita Ninang nitong si Leia. "Uy, sorry. Medyo natagalan kami. Na-traffic eh. Kanina pa ba kayo?" Tanong nito sa kaibigang si Shaira. "No, kararating lang din namin. Sakto lang pagbaba namin ang pagdating mo. By the way, sino kasama mo?" Tanong nito. "Si Marbs. Andun siya sa sasakyan. Hinihintay tayo." "Uy, kayo may something talaga sa inyo. Parang marami kang utang na kwento sa akin." Ani pa ng dalaga na ikinatawa ng kaibigan. "Ayun na nga, marami talaga akong sasabihin. Pero let's go na muna. Sa sasakyan kasi mainit din oh. Mukhang pagod na tong inaanak kong sa AJ eh." Sabay hawak nito sa ulo ng bata at ginulo ang buhok. "Mabuti pa nga at nagugutom na rin ako." Ani ni Shaira. Hindi kasi siya mahilig kumain sa biyahe dahil inuna niya din asikasuhin ang kanyang anak upang hindi ito magutom sa biyahe. Matapos malaman ng pamilya ni Shaira ang tungkol sa pagbubuntis niya, ay nagdesisyon ang kanyang magulang na sa LA na lang muna siya manirahan at doon ipanganak si AJ. Pumayag naman ang dalaga para na rin sa kanyang katahimikan dahil kung dito siya sa Pilipinas ay mahihirapan siyang makamove on sa mga nangyari sa kanya, lalo na kay Jason na ama ng kanyang anak. Ngayon ay napagdesisyonan niya ding umuwi na sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang kanyang negosyong nasimulan sa LA noong naroon pa siya. "Mommy La, I'm here. I miss you so much." Agad na bungad ni AJ sa kanyang lola pagdating nila sa kanilang bahay.
Niyakap naman ito ng lola dahil din sa pagkamis sa apo. I miss you too, apo. Mami La, sumakay kami ng airplane and I saw a pilot there driving the plane. It was so amazing and I want to be a pilot then someday. Ani pa ng madaldal na batang si AJ. Natuwa naman silang lahat sa sinabi ng bata. Kaya napailing-iling na lamang si Shaira. Naku ma, ang kulit ng apo niyong yan. Kung ano-ano pinagsasabi. Kahit anong bagay na makita niya, gusto niya ding gawin. Patawang sabi ni Shaira. Seriously? Napakabibo naman pala ng AJ namin. Proud na sabi ng kanyang lola. O siya, kumain na tayo. Nagluto si Manang ng hapunan. Dito na rin kayo kumain, Leia. Salamat pala sa pagsundo sa kanila sa airport. Pasensya na, sobrang busy talaga kaya wala nang time kanina. Kayo na lang naisip kong pwedeng masuyo sa kanilang pagdating. Ani nito kay Leia. Naku mamita, ayos lang po. Isa pa, gusto din naman po naming salubungin sila sa kanilang muling pagbabalik. Ani nito. Ganun ba? Salamat. Matapos ang pagsalo-salo ay naghiwa-hiwalay na din silang lahat. Pinatulog muna ni Shaira ang kanyang anak bago siya nag-open ng kanyang social media sa kanyang laptop. Binuksan nito ang kanyang Twitter at tinignan ang kanyang huling post na may caption, "Coming back to the Philippines." Nakita din itong maraming nag-heart sa post at comment. Ngunit isang tao lang ang nakaagaw ng kanyang atensyon. Pinusuan nito ang kanyang post at may comment na sticker na bakas ang excitement sa mukha. Kaya naman tinignan nito ang profile ng lalaki at nakitang may post ito na, "Finally, we will see each other again after how many years." Ani nito sa kanyang post na may mga comment ng kanyang kaibigan na minention din ang kanyang initial name. Until now, hinihintay mo pa rin ako? Tanong ni Shaira sa kanyang sarili habang tinitignan niya ang letrato ng dating nobyong si Jason. Wala na itong kaidi-idiya sa buhay ng dating nobyo dahil wala naman din itong masyadong post sa kanyang personal na buhay. Kahit siya ay hindi niya pinopost sa social media ang kanyang personal na buhay. Ginagamit niya lang din ang social media sa kanyang negosyo. After days, namasyal si Shaira at AJ sa mall kasama ang kaibigang si Marbs at Leia. Akala ko wala na kayong balak lumabas ng bahay. Buti na lang at naisipan mong ipasyal tong inaanak ko. Bagot na siguro to sa bahay niyo. Tila ba nagsasermon si Leia sa kaibigan na ikinatawa na lang nito. Lakas naman ng boses mo. Nasa mall tayo, wala tayo sa bahay. Para kang si Mama. Patawang ani ni Shaira. E paano kasi kung hindi ka papilitin mag-mall, hindi ka palalabas ng bahay niyo? Okay, pasensya na. Busy lang talaga. Alam mo namang kaya ako umuwi sa Pinas dahil dito ko na ipagpapatuloy ang business na nasimulan ko sa LA at hahawakan ko din ang business na Mama at Papa na pinapaubayan na din sa akin. Ani ni Shaira. Naku, huwag muna niyang business na yan. Mag-enjoy muna tayo. Diba AJ? Ani pa nito sa bata na ikinatango na lang ng bata. O tignan mo, sang-ayon sa akin ng bata. Ani pa ni Leia. Malapit sila sa bilihan ng mga damit. Kaya naman naisipan niyang pumili sa mga yon dahil wala na din naman siyang bagong damit. At ilang buwan na rin siya na hindi bumibili ng bagong OOTD na mukhang magagamit naman niya sa kanyang trabaho. Shaira, doon lang kami sa arcade. Gusto maglaro ni AJ eh. Pagpapaalam ni Leia sa kanya. Sure, use my card when you pay. Ani ni Shaira sa kaibigan.
Of course, pagsasang-ayon ni Leia. Naiwan naman siya doon na naghahanap ng damit na kakasya sa kanya at formal na damit para kaaya-aya namang tignan. Miss, magkano to? Tanong ng isang babae na nasa likod niya. Tila pamilyar ang boses nito, kaya napatigil siya sa pagpili ng mga damit at dahan-dahang nilingon kung saang nanggaling ang boses na yon. Sa di kalayuan ay nakita niya si Ella na bumibili din ng mga damit. Agad siyang napatalikod at bumalik sa pagpili ng damit upang hindi siya makilala nito. Tiyak na kasama nito si Jason dahil ito ang babaeng nabuntis ni Jason, kaya siya iniwan ng binata noon. Oh Han, look at this one. Maganda ba siya sa akin? Bagay ba? Tanong ng babae na tila may dumating. Of course, lahat naman bagay sa iyo eh. Tugon ng kausap niya. Napakunot ang noo ng dalaga dahil tila iba ang kanyang inaakalang boses na tutugon dito. Tinignan niya ulit ito at nakitang iba naman ang kausap nitong lalaki at hindi si Jason. Hindi din nagtagal ay umalis na ang dalawa. Ngunit dahil sa kanyang nakita ay nagkaroon naman ng mga katanungan ang kanyang isipan na hindi niya alam kung paano ito masasagot. Ma'am, yan na po ba ang napili niyo? Tanong ng sales lady kay Shaira dahil hawak niya na ang isang formal na damit na nakalagay pa sa hanger. Kukunin niyo na po ba? Yeah, please. Ani nito at inabot sa babae ang biniling damit at sinundan ito patungo sa counter upang magbayad. Nakapili ka na ba ng damit? Tanong ni Leia sa kaibigan na ikinagulat niya dahil bigla itong sumulpot sa kanyang likuran. Yeah, kayo. Tapos na ba kayo maglaro? Nag-enjoy ka ba anak? Tanong niya kay AJ. Yes, Mommy. There's a lot of kids inside the arcade. They are so friendly. And I met one friend. Her name is Kyla. Pagkwento naman ng kanyang anak. Oh, that's good. So, wala na ba tayong pupuntahang iba? Tanong ni Leia. Gusto niyong kumain muna bago umuwi? Pag-offer ni Shaira. Ikaw anak, what do you want to eat? Tanong ni Shaira. Mommy, I want Jollibee, Mommy. Tugon naman ng anak. Saan ba dito banda ang Jollibee? Tanong niya sa kaibigan. Nasa 3rd floor, tara. Tugon ni Leia. Let's go, Mommy. Pag-aya naman ng bata. Pagdating doon, ay agad silang nag-order ng makakain. Hindi naman din karamihan ang nag-o-order, kaya mabilis silang nakakuha ng order. Mommy, I need to pee. Pagpapaalam ni AJ sa ina. Wait, samahan kita. Ay, hindi na, ako na lang. Kailangan ko din kasi mag-CR. Pagpepresenta ni Marbs sa pagsama sa bata patungo sa CR. Ganun ba? Salamat. Anak, Tito Ninong welcome with you na lang. Ani ni Shaira sa anak. Nang makaalis na sila, ay pansin ni Leia na di mapakali si Shaira at tila ba may hinahanap ang mga mata nito sa paligid nila. Huy, ayos ka lang? Tanong ni Leia. Ha? What do you mean? Kanina ka pa hindi mapakali? Is there something bothering you? Tanong nito. Yeah, you know what kanina? I saw Ella. Ella? Yeah, yung girl na nabuntis ni Jason before. Kaya niya ako iniwan without knowing na buntis din ako sa anak niya. Ani ni Shaira. Oh yeah, I remember. So, what about her? Tanong ni Leia. May kasama siyang iba. Hindi si Jason ang tinatawag niyang Han. She's cheating?
Did they broke up? Sunod-sunod na tanong ni Shaira. O yan ang di ko alam. Wala din naman akong balita kay Jason nung naghiwalay kayo. Kaya, yeah, before nakikita ko sila pero they both happy together. And I know after how many years but last 3 years I guess. Nakarinig ako ng rumors about their argument but I don't know kung naghiwalay na ba sila. Mahabang litanya ng kaibigan. I see. Tanging sambit na lamang ng dalaga. Maya-maya pa ay dumating na din ang order nila at bumalik na si Marbs at AJ sa kanilang lamesa. Pag-uwi ng bahay ay agad na nagpahinga si AJ at sinamahan muna ito ni Shaira sa kanyang kwarto upang makatulog. Ngunit habang nakahiga ito ay bigla siyang nagtanong sa kanyang ina. Ma'am, Tanong ng kanyang anak, kaya binalingan niya ito ng atensyon. may tanong po ako. Sure, what's that anak? Tanong niya. Nasaan po daddy ko? Nagulantang si Shaira sa biglaang tanong ng kanyang anak. Matagal na niyang sinasabi dito na wala siyang daddy or patay na ang daddy niya kaya hindi na nila ito makakasama pa. AJ, di ba mommy told you? Wala na ang daddy mo. He's happy wherever he is now. Tugon niya sa bata habang hinihimas ang buhok nito. But I saw Kyla kanina. Meron siyang daddy and mommy. Complete silang tatlo. And I want to feel that, mommy. I want to have daddy. Ani ng bata sa kanya. Tila hindi alam ni Shaira ang itutugon niya sa anak. Baka sa boses nito ang pagkahumaling na makita ang kanyang ama. Ngunit paano nga ba niya sasabihin dito na ang kanyang ama ay may sarili na ding pamilya sa ibang babae? Anak, don't think about it ha? Andito naman si mami eh. Di ba kaya ni mami maging daddy para sa'yo? Ani pa ni Shaira. Yes, mommy. And you are the best mommy in the world. Tugon ni AJ sa kanya at niyakap siya nito. I love you, mommy. I love you too, anak. Tugon niya at hinalikan ito sa noo. O sige na, matulog ka na. Aniya at inayos na ang higa ng anak upang makatulog na ito. Hinaumagahan, maagang nagising si Shaira dahil magsisimula na ito ng kanyang trabaho sa kanilang kumpanya. Maiiwan lamang sa AJ sa kanilang bagong yaya upang hindi niya na din masagabal sa trabaho ang kanyang ina na nasa trabaho din. Good morning, ma'am. Good morning. Pabalik na bati ni Shaira sa mga nakakasalubong niyang employees na bumabati sa kanya. Medyo nagmamadali na rin ang dalaga dahil may meeting sila na dapat ay naroon siya upang malaman ang mga ginagawang plano sa kanilang kumpanya. Nang makasakay siya sa elevator, ay biglang may sumingit. May pumigil sa pagsara ng pinto. I'm sorry. Paghingi nito ng pasensya dahil pinigilan niya ang pagsara ng pinto. Tila nagmamadali din ito, kaya naman tumango na lamang ang dalaga. Ikaw, tanong ng lalaki matapos niyang pindutin kung anong floor siya lalabas. Same floor, maikling tugon niya. Really? Bago ka dito? Tanong ng lalaki sa kanya. Maybe, tugon niya. Dahil bago naman siya lumipat ng LA, nagtrabaho muna ito doon sa kumpanya at muli lang siyang bumalik. Ganon? Mukhang ngayon lang kita nakita eh. Tugon ng lalaki. Hindi na umimik pa si Shaira sa sinabi nito dahil medyo awkward naman ding pag-usapan sa hindi niya kilala, lalo na at hindi naman siya sanay
makipag-usap ng ganon sa mga taong hindi niya palubos na kilala. Paglabas nila ng elevator, ay naunang lumabas ang lalaki dahil dumaan muna si Shaira sa office ng kanyang ina upang kunin ang iba niya pang papel na dadalhin sa meeting. Kasama na doon ang mga plans na naisip niya for their company. Andito na si Mr. Rodriguez at sino pa ang hinihintay natin para magsimula ang meeting? Tanong ng ibang naroon sa president ng kumpanya na ina ni Shaira. Mrs. Divine Madrigal ang pangalan ng kanyang ina na siyang president at CEO ng kumpanya. Co-CEO naman ang kanyang ama na si Mr. Jo Marie Madrigal. Ngayon din ay ililipat kay Miss Shaira Madrigal ang posisyon na CEO ng kumpanya nila. I'm sorry I'm late. Agad na pagpasok ni Shaira sa meeting room at naupo na sa tabi ng kanyang ina. Where have you been? Tanong ng kanyang ina. Sorry, nag-prepared pa kasi ako ng pangangailangan ni AJ sa bahay. Pabulong na tugon ng dalaga. Okay, let's start this meeting. Pangunang bungad ng ama ni Shaira upang simulan na ang kanilang meeting. Nilibot ng dalaga ang kanyang paningin sa mga taong nasa loob ng circle. Karamihan sa kanila ay may mga edad na at konti lang ang tila bata pa. Ngunit isang lalaki din ang nakakuha ng kanyang atensyon. Ang lalaking nakasama niya sa elevator ay naroon din sa meeting at tila nakatingin pa ito sa kanya ng palihim. Matapos ang meeting ay nagsibalik na ang lahat sa kani-kanilang mga area upang magtrabaho. Dumiretso naman si Shaira sa coffee shop sa baba ng building upang magkape at tignan ang kanyang mga na-purchase na products sa online business niya. One cappuccino please, ani niya sa waiter na lumapit sa kanya upang kunin ang kanyang order. Do you want strawberry cake, ma'am? Tanong ng waiter. That's my favorite. Yes, please. Ani niya. Coffee lang sana ang nais niya. Ngunit inoffer naman sa kanya ang kanyang paboritong cake. Kaya masisira na naman ang kanyang diet era. Paglabas niya ng kanyang laptop, ay agad siyang tumingin sa social ng kumpanya. Medyo bumaba ito kesa noong nakaraang month. Kaya agad siyang nag-search about sa mga kumpanyang nakapaligid sa kanila at tila nasasapawan na ito ng iba. Tinawagan niya ang kanyang sekretaryang si Gina upang ipaalam ang tungkol dito. Sa mga oras na ito, hindi lang isa ang kailangang hawakan na kumpanya ni Shaira, kundi dalawa. Ang sarili niyang kumpanyang nasimulan niya sa LA at ang kumpanya ng kanyang mga magulang na kailangan din niyang panghawakan dahil sa kanya naman yun mapupunta balang araw. Hello Gina, how's the rating of our company? Nakita ko yung news about sa kalabang kumpanya. Bumaba ng konti ang kumpanya natin. Why? Kailangan nating mag-isip ng paraan para muli itong tumaas. Can you please do it? Babalik ako mamaya. And let's talk about this. Ani niya mula sa cellphone at agad na binaba ang tawag. Kasabay naman nito ang pagdating ng kanyang order, kaya agad siyang humigop ng kape. May I join you? Tanong ng isang lalaking nasa harapan niya. May hawak din itong kape. Yeah, sure. Ani niya. Mukhang kanina pa tayo pinagtatagpo ng oras ah. Ani ng binata sa kanya. Pansin ko nga. I'm Carlos Rodriguez. Pagpapakilala ng lalaki. Sabay abot ng kanyang kamay kay Shaira. Ito ang nakasama niya sa elevator at naroon din sa meeting. Shaira Madrigal, ani niya at inabot ang kamay ng binata upang makipag-shake hands.
Anak ka pala ng owner ng kumpanya. Napakasimple mo namang tao. Hindi ko agad yun napansin sa'yo when we met in the elevator. Ani ni Carlos. Because wala naman akong dapat ipagmalaki. It's from my parents, not mine. At kung wala sila, wala rin ako sa ganitong posisyon. Yeah, I see. Ikaw yung bagong CEO ng kumpanya, right? Pagtango niya bilang pagsang-ayon sa sinabi ng binata. Well, you deserve it. Ani nito. Are you from LA? Tanong pa ni Carlos. How did you know? Tanong niya. Naririnig ko lang sa kanila. What? Ano yun? Chinichismis na lako? Hindi naman sa ganon. I guess, curious lang din sila sa'yo. Sinong mag-aakalang, meron palang napakaganda at napakasimpleng anak na babae si Mr. and Mrs. Madrigal. Ani pa niya. Parang ikaw? Curious sa akin? Tanong ni Shaira. Well, yeah. Nagulat din akong isa ka palang anak ng owner ng kumpanyang to. But you act like a very simple girl. Parang hindi mayaman. Tugon ni Carlos. I'm sorry but maiwan na kita. I need to go. Pagpapaalam ng dalaga at inayos na ang mga gamit. Sure, it's okay. Matapos ang trabaho, ay umuwi ng maaga si Shaira dahil tiyak na hinihintay din siya ni AJ. Kinuha lang nito ang kanyang kotse sa parking area at kaagad na umalis. Ngunit dahil sa traffic, ay mukhang matatagalan pa siyang makauwi. Kaya tinawagan niya ang anak upang ipaalam ditong pauwi na siya. Hi, Mommy. Where are you now? I'm waiting for you. Did you work? Sunod-sunod na tanong ng kanyang anak. I'm sorry, baby. Nag-work si Mommy kaya hindi na kita hinintay magising. But your nanny will take care of you. Did she? Tanong niya sa anak. Yes, Mommy. She's taking care of me at naglaro kami kanina ng tagu-taguan. She's very nice. Pagkwento ng bata. That's great, anak. Mommy, come home now. I miss you. I'm on my way, anak. I miss you too. Ani ni Shaira. Matapos ang tawag, ay tila nagising ang kaluluwa ni Shaira sa biglaang pagbangga ng kanyang kotse mula sa likod. Kaya natigilan siya at bumaba ng sasakyan upang tignan kung nabangga nga ba ito. Miss, I'm sorry. Paghingi ng pasensya ng lalaking kakababa lang din sa kotse niyang nakabangga sa kotse ni Shaira. Kuya naman, mag-ingat ka naman po sa pagmamaneho. Muntik pa akong makabangga ng ibang sasakyan dahil sa pagkabangga mo. Ani ng dalaga habang hinahawakan ang gasgas ng kotse at sabay tingin sa lalaking kinakausap niya. Shaira? Utal na sambit ng lalaki. It's really you? Tanong pa nito. Ngunit hindi na nagsalita pa si Shaira at piniling talikuran na lang ang lalaki at bumalik sa sasakyan. Ngunit hinabol siya nito. Wait, Shaira. Can we please talk? Tanong nito. What for, Jason? About us? Tugon nito na ikinatigil niya at tumingin sa binata. Us? We're not together anymore. Kaya anong pag-uusapan natin tungkol sa us na sinasabi mo? Look, you have your family and I have mine. Natigilan siya sa kanyang sasabihin, ngunit nakatingin pa rin sa kanya si Jason na tila naghihintay ng kasunod sa kanyang sasabihin. Nothing, just go away. Ano ba? Maayos na ang buhay ko. Matagal na tayong wala at masaya ka na. Masaya na din ako. Tapos na yun. Hanggang dun na lang yun. Ani niya. No, hindi ako masaya. Mali ang iniisip mo. Please mag-usap tayo. Ani ni Jason. I'm sorry, but I need to go home. Ani niya. At pilit na iniwan si Jason. Nais niya rin naman itong makausap
at marami din namang mga katanungan sa kanyang isipan na nabubuo, ngunit hindi ngayon ang oras at tila ba hindi pa niya kayang humarap ng maayos dito. Agad siyang pumasok sa sasakyan at mabilis na nagmaneho pauwi habang patuloy siyang tumitingin sa side mirror niya kung sumusunod ba ito sa kanya. Pag-uwi ng bahay, agad niyang inasikaso ang kanyang anak at pinatulog ito. I'm sorry anak, hindi pa handa si mami na sabihin sa'yo ang totoo, pati sa daddy mo. Sorry kung nagsinungaling ako sa'yo, pero para naman to sa ikakabuti mo eh. Andito lang palagi si mami. I love you so much. Ani niya sa anak habang mahimbing itong natutulog. Pagbaba ng hagdan ni Shaira dahil tila natutuyo ang kanyang bibig ng tubig. Kumuha ito ng malamig na tubig at uminom. Sakto namang bumaba din ang kanyang ina upang kumuha din ng tubig. Bakit gising ka pa? Tanong ng kanyang ina. Hindi lang ako makatulog. How's AJ? Tulog na siya. How about you? What do you mean? Parang hindi ko maintindihan yung mga galaw mo na yan. If you need something, nandito lang kami ng dad mo. Kung hindi mo kayang gawin yung mga pinapagawa ng dad mo, you can say no. Huwag mong pilitin ng sarili mo sa hindi mo kaya. Ba't paunti-unti lang? Ani ng kanyang ina. Ma, it's okay. Kaya ko naman. At lahat naman ng ginagawa kong to para sa future ni AJ. Tugon niya. I know, but don't be too hard on yourself. Huling advice nito sa kanya. Sige na, good night. After weeks, maraming nagbago sa buhay ni Shaira habang kasama si Carlos sa kanilang kumpanya. Masyadong talkative si Carlos sa dalaga, kaya naman mas lalong napapalapit ang kanilang pagsasama. Mabait naman ito, masayang kausap, at masasabing maayos na lalaki si Carlos, kaya wala namang masama kung magiging matalik silang magkaibigan. Ang hilig mo tumambay dito sa rooftop, ani ni Carlos kay Shaira nang maabutan naman siya nitong nasa rooftop. Nagpapahangin lang, ang sarap kasi ng hangin dito at tahimik. Huni ng mga ibon ang naririnig ko, hindi ingay ng mga tao. Tugon ng dalaga. Sabagay, tama ka. Kahit naman ako, dito rin ako nagpapahangin, lalo na kapag stress ng sobra sa trabaho. Pagsang-ayon ng binata sa kanya. Bakit ka ba nandito? May trabaho ka pa, hindi ba? Ani ni Shaira. I'm done with it. Ikaw ba? Are you still busy? Tanong ni Carlos. As always. Sayang naman, ayain pa naman sana kita ng dinner sa labas. Napatigil si Shaira sa pag-type sa kanyang laptop at tumingin ng diretsyo sa binata. Libre ko, taas kilay na pag-offer nito at ngumiti na para bang nangungumbinsi talaga. Anything? Anything, pag-ulit niya pa. Okay, sabi mo yan ah. I'll call you later kapag tapos na yung work ko. Ani ni Shaira. Sure na sure. Hihintayin na lang kita. Baka kasi mabugot ka kakahintay. Ani ng dalaga. It's okay, pero ikaw, I'll give you privacy. Mukhang mag-aayos ka pa ng sarili after work eh. Patuwang ani ni Carlos. What? Ano to, date para mag-ayos ako? Patuwang tanong din ni Shaira. Dahil nga sa kanilang mga pinagsamahan, mula sa simula ay madali namang nakuha ni Carlos ang loob ng dalaga. Kaya hindi mahirap para sa kanila ang maging open sa isa't isa. Yaya, patulugin mo na lang po si AJ. Gabi pa ako makakauwi. Utos ni Shaira sa yaya ng kanyang anak. Bago niya pinatay ang tawag. Nasa loob pa siya ng office at may tinatapos na report. Kaya hindi pa siya makakalabas hanggang hindi niya yun natatapos. Maya-maya pa ay nag-text na si Carlos sa kanya at bigla itong tumawag. Yes, nasa work pa ako.
I know, that's why. Susunduin na lang kita. Nasa parking lot ako. Just text me kung tapos ka na. Ani ng binata sa kanya. Okay, nag-aalangan na tugon ng dalaga bago binaba ang tawag. Napatigil sa pagtatype si Shaira sa isiping tila nag-iiba ang kanyang pakiramdam sa binata. Para bang napakagaan ng kanyang pakikitungo dito. Para bang special ito para sa kanya. Hays, ilusyon lang yan, Shaira. Ani nito sa kanyang sarili at pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Matapos nun ay agad na siyang nagtungo sa parking lot upang puntahan si Carlos. Nakasandig ito sa kanyang sasakyan habang nakapamulasang naghihintay sa kanya. Pormadong-pormado ito na tila ba ay dadaan siya sa red carpet sa kanyang attire that night. Pormadong-pormado ah, saan ang date? Ang aasar na tanong ni Shaira, sabay tawa. Date natin, tugon ng binata sa kanya. Trip mo talaga, grabe. Mukhang ikaw pa tong nag-ayos ng sarili para sa dinner natin tonight. Ani ni Shaira. Of course, mukhang tao na ba? Gwapo ba? Tanong ni Carlos sa kanya, sabay ngiti. Hindi naman maitatanggi ng dalaga na good looking naman talaga ito, lalo na kapag nag-aayos ng sarili. Mukha kang ewan, sambit ng dalaga. What did you say? Kunot noong tanong ng binata sa kanya. Wala, sabi ko tara na at nagugutom ako. Ani ni Shaira, sabay tawa habang sumasakay sa kotse. Ikaw, kung ano-ano sinasabi mo sa akin, baka mamaya minumura mo na ako sa ibang lengguwahe tapos wala akong kaalam-alam. Sabay tawa ng binata nang makasakay na ito sa driver's seat. Ano ka ba? Hindi naman yun mura. Tugon niya, kasabay ng malakas na tawa. Sira ka talaga, Shaira. Matapos ang kanilang dinner, ay nagpahangin muna sila sa seaside ng Ocean View. Marami ding tao na naroon at nagpapalipas ng oras. Masarap ang simoy ng hangin, kaya naman nakaka-fresh ng mind ang ganoong sensasyon ng hangin. Ang ganda dito, no? Ang sarap ng hangin. Talagang makakapagpahinga ka dito. Yung tipong pagod na pagod ka, tapos wala kang mauwian na mapagpapahingahan. Kailangan talaga meron kang isang lugar na magiging comfortable ka to express yourself. Ani ni Carlos sa kanya. Tama ka. At kahit naman ako, mas gusto kong pumunta sa isang lugar na tahimik para mag-rest at mag-renew ng mind. Pagsang-ayon ni Shaira. Carlos, did I tell you this? I have one son. Ani ni Shaira na ikinagulat ng binata. Seriously? Gulantang na tanong ng binata. Why? Bakit naman ganyan ang reaksyon mo? I mean, I know magugulat ka but I didn't expect that reaction. Ani ni Shaira. Yeah, nagulat nga ako. I'm sorry, but bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? I mean, I wanna know you more and now you told me na you have a child and I want to meet him. Wow, I mean, it's exciting. Ani ng binata na ikinakunot ng noo ng dalaga. Ha? Sinabi ko lang naman sa'yong may anak ako. Hindi ko naman tinanong sa'yo kung gusto mo siyang makilala. Ani ni Shaira. But I wanna know him personally. If I treat you better, I can treat your son better too. Ani ni Carlos. Why did you do this to me? Do you have feelings for me? Tanong ni Shaira nang diretsahan dito. Napapatanong din naman siya sa kanyang sarili ng ganong tanong dahil sa napaka-espesyal ng treatment ng binata sa kanya. Yes, I have. Ginagawa ko to for you, to make you happy. Tugon ng binata sa kanya. Hinawakan nito ang kamay ni Shaira bago nagpatuloy sa pagsasalita. I felt this when we first met until now. Iba yung pinaparamdam mo sa akin, Shaira.
Ibang-iba ka sa mga babaeng nakilala ko. And I guess, you're the answered prayer of mine. You're the kind of woman I wanted to be my wife someday. Dagdag pa niya. But may anak na ako, ani ni Shaira. I don't care. I'm going to love your son, like how I love you. Tugon ng binata. I don't understand. Ito bang dinner natin ay isang date? Nanliligaw ka ba? Tanong niya. Yes. Patangong tugon ng binata. Wow, hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Ikaw ba? Do you have feelings for me? Did you love me? Tanong din ni Carlos. Mabait ka. Gentleman. Mabuting tao ka naman. And sa tingin ko, wala namang mali kung magugustuhan din kita. Tugon niya. Napangiti si Carlos sa sinabi ni Shaira. Kaya naman napangiti din ang dalaga. Why? May mali ba sa sinabi ko? Wala naman. Natawa lang ako kasi napaka-honest mo. Patawang tugon niya. Wow, ang kapal mo talaga. Binabawi ko na yung sinabi ko. Hindi ka pala gentleman. Pabalik na pang-aasar ng dalaga. Makalipas ang mga araw, nagkaroon na ng meaning ang pagsasama ni Carlos at Shaira. Patuloy ang panliligaw ng binata upang makuha si Shaira at ang kanyang anak na si AJ. Ngunit kung kailan naman dumating ang araw na nahuhulog na ang kanyang loob sa binata, siya namang eksena ang kanyang dating nakarelasyon. Aray! Sambit ni Shaira nang may lalaking nakabangga sa kanya at natapunan siya ng hawak niyang coffee. Shaira? Rinig niyang sambit ng lalaki sa pangalan niya. Ikaw na naman? Sinusundan mo ba ako? Tanong niya at kaagad na naglakad. Wait, no. I don't know na nandito ka din pala. Tugon ni Jason habang patuloy sa pagsunod sa mga yapak ni Shaira. Please, kausapin mo naman ako. Pwede ba? Hindi ko na maintindihan tong nararamdaman ko. Mag-usap tayo para magkaintindihan tayo. Ani ni Jason na ikinatigil ni Shaira sa paglalakad. What do you want? Gusto mo na naman bang bilugin ang isip ko? Ang puso ko? Alam mong minahal kita, pero dahil sa ginawa mo, sinira mo lang yung tiwala ko sa'yo. Kaya paano kita kakausapin kung ni sarili mo hindi mo maintindihan? Tugon niya sa binata. Ganyan na lang ba talaga kalalim ang galit mo sa akin? Hindi mo ba talaga ako kayang patawarin sa minsang pagkakamali ko? Tanong niya. Ang minsang pagkakamali mo ang sumira sa atin, Jason. Ikaw mismo ang pumili sa kakahinatnan natin ngayon. Kung hindi ka nagloko, kung nakontento ka lang sa kung anong meron tayo, sana hindi tayo nagkaganito. Ani ni Shaira. Pero pinagsisihan ko na yon. Hinanap kita after weeks when we broke up. But I couldn't reach you. Hindi ko na alam kung nasaan ka. Hinanap kita sa mga friends mo, pero hindi nila sinasabi sa akin kung anong kalagayan mo. How many years kitang hinintay bumalik? Mahabang litanya ni Jason. But you're with Ella. That's why you broke up with me. Ani ni Shaira. Yeah, but she... Hindi natuloy ang sasabihin ni Jason nang biglang may tumawag at lumapit kay Shaira. Isang lalaking malakas naman ang dating. At tila ba kakaiba ang pormahan nito pagdating sa dalaga. Shaira, tawag ni Carlos sa kanya. I've been looking at you. Andito ka pala. Ani pa niya sa dalaga at humawak ito sa bewang niya. Sabay namang napatingin si Shaira at Jason sa kamay ni Carlos na nasa bewang ni Shaira. May kausap ka pala? Sino siya? Tanong ni Carlos. Friend. Yeah, friend ko. Tugon ni Shaira. Oh, hi. Nice to meet you. I'm Carlos. Pagpapakilala niya kay Jason at inabot ang kanyang kamay. Jason,
Maikling tugon ni Jason at inabot ang kamay ni Carlos. Mukhang masaya ang pinag-uusapan niyo. But pwedeng, next time na lang muna yan because we need to go. Ano, let's go? Kanina pa sila dad na naghihintay sa'yo. Ani ni Carlos kay Shaira na ikinatango na lamang ng dalaga. Wala namang imek si Jason sa mga narinig niyang pag-uusap ng dalawa at mukhang kakaiba nga ang kanilang kinikilos sa isa't isa. Hindi maalis ang paningin ni Jason sa dalawa habang sabay itong naglalakad sa sidewalk ng kalsada habang nakahawak pa ang kamay ng lalaki sa bewang ni Shaira. Masakit para sa kanya na isiping tila masaya na nga ito matapos ang mga masasakit na taong nagdaan sa buhay nila. Na tila ngayon ay sumaya na itong iba ang kasama at hindi na siya. Natauhan si Jason nang biglang mag-vibrate ang kanyang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tumawag ang kanyang sekretary kaya agad niyang sinagot. What? Tanong niya. Sir Jason, Mr. Chu are waiting for you at your office. Ani ng kanyang sekretary. Okay, I'm coming. Tugon niya at agad na binaba ang tawag. Si Jason ay may-ari ng sikat na hotel sa buong Asia. Marami nang nagkalat na branches ng kanilang hotel at ito rin ang nakakatanggap ng maraming stars sa rating. Kaya naman dinadayo ng mga foreigner ang hotel na yun. Itinayo niya ito matapos ang mga hindi magandang nangyari sa kanyang buhay nung mga panahong hinahanap niya si Shaira. Ngunit hindi niya ito mahanap. Nagbakasakali siyang sa ganoong paraan kapag naging successful siya ay madali niyang mahahanap ang dalaga at hindi nga ito nagkamali. Hi po, good evening ma'am and sir. Pagbati ni Shaira sa mga magulang ni Carlos. 7:00 na ng gabi at yun ang unang beses na ipinakilala ni Carlos si Shaira sa kanyang mga magulang. Good evening din iha, napakaganda mo namang bata. Pabalik na bati ng mother ni Carlos sa dalaga. Salamat po. So ilang taon ka na iha? Tanong ng father ni Carlos. 28 years old po, tugon ni Shaira. Natahimik naman ang magulang ni Carlos nang marinig yun. Matanda ka ng ilang taon sa anak ko. Ani nito sa kanya. Han, age doesn't matter pagdating sa lab, hindi ba iha? Ani naman ng mother nito na ikinangiti na lamang ng dalaga. Well, nasa iyo naman yun, Carlos. Sigurado na ba kayong dalawa sa inyong papasukin? Ani ng father niya. Kailan natin pag-uusapan ng kasal? Tanong ng kanyang mother. Kasal agad? Iha, kamusta naman ang iyong family? Sino nga uli ang mga magulang mo? Tanong ng father niya. My father is Jo Marie Madrigal. Oh, the owner of the company where my son working? Tanong nito. Yes po. That was good. Actually, meron din kaming pagmamay-ari na kumpanya. Pero hindi ko ba alam sa batang to kung bakit gusto niyang magtrabaho sa ibang kumpanya. Lagi niyang sinasabing to experience what others did when working with other company. Ani ng kanyang mother. Ganun po ba? Napangiti na lamang sa Shaira sa ikinuwento ng ina ni Carlos. Dahil ganun pala talaga ito, kawiling na masubukan ang normal na buhay at magsikap para sa kanyang sarili tulad niya. How about you, Shaira? How's your living? Tanong pa ng father nito. Mabuti naman po. Masaya at nakafocus ako sa paglago ng negosyo ng family namin para din sa future ng anak ko. Tugon ni Shaira na ikinabigla naman ni Carlos lalo na ng mga magulang nito. Anak? Mukhang napaka-advance mo naman mag-isip about your future family. Ngiting sabi ng mother ni Carlos. Yes, ma'am. I will do everything for my son to have a better future. Especially
I'm a single mother. Tugon ni Shaira. Bakas ang pagkagulat ng mga magulang ni Carlos sa sinabi niya. Ma'am, Dad, let me explain. Ani ni Carlos at hinawakan ng balikat ni Shaira. What do you mean about that? May anak ka na? Pagsisigurado ng father nito. Yes, what's wrong with it? Tanong niya dahil tila kakaiba at hindi maipinta ang mukha nila. Carlos, are you really sure about this? You're marrying a woman who has already taken by others? Tanong ng mother nito. Ma'am, I can accept whatever she is. Tugon ni Carlos sa mother niya. Can we talk for a moment? Ines na sabi ng father nito at kaagad na tumayo. Hindi naman manhid si Shaira, kaya ramdam nito kung saan sila nalilito. Dahil ba single mother siya, hindi na siya karapat-dapat na magmahal ulit? Shaira, sambit ni Carlos na may awa sa kanyang boses. Carlos, it's okay. I'll better go home. I understand. Ani niya at inayos ang kanyang bag. It's okay. Pag-uulit pa ng dalaga at umalis na din kalaunan. Ma'am, Dad, bakit naman po ganun? Bakit kailangan sa harap niya pa kayo magsalita ng ganun? Inis na tanong ni Carlos nang makarating siya sa office ng kanyang ama na nasa taas ng kanilang bahay. Son, pinalaki ka namin ng marangal, malinis ang pangalan, at hindi ang isang babaeng yon ang sisira sa apelyedo nating mga Rodriguez. Tugon ng kanyang ama. Pero Dad, she's good, she's nice, and she had a better future with it. Ano man ang estado ng kanyang buhay, kaya kong tanggapin yon because I love her. Napakunot ang noo ng binata dahil inis na sinuntok ng ama niya ang lamesa. Hindi ka bobo, Carlos. Alam mo ang ibig kong sabihin. Hindi ito tungkol sa'yo lang. Iniingatan namin ang mga pangalan natin sa pamilyang ito at ayokong masira ka sa ibang tao dahil lang sa babaeng gusto mo. Humarap ito sa binata at lumapit. You can't marry her, Carlos. Madiing sabi nito sa binata habang nakatingin sa mga mata niya bago siya iniwan. Son, you better listen to your dad. He knows everything and gusto niya lang protektahan ka sa ibang tao. Tinapi nito ang braso ng binata bago din siya iniwan sa loob ng office room. Tila may mga buhay ang luha ni Carlos na kusa na lang umaagos pababa sa kanyang pisngi. Kahit na pinipigilan niya ito ay hindi niya magawa. Umiiyak na tinungga ni Shaira ang isang bote ng beer. Kasama nito si Leia dahil kaagad niyang sinabi sa kaibigan ang nangyari sa kanilang hapunan kasama ang pamilya ni Carlos. Baka naman pati bote inumin mo? Pagbabasag ng katahimikan ni Leia dahil kanina pa inom na lang ng inom si Shaira. Bakit kasi ganun? Bakit porket may anak na ako? Hindi na ako karapat-dapat sa isang lalaki. Ha? Tama naman sila. Hindi kami compatible dahil may anak na ako. At siya binata pero hindi naman yun fair sa akin. Sabay tungga naman ng alak ang dalaga. Ngunit sa bawat tungga nito ay may kapalit na luhang tumutulo sa kanyang mga pisngi. Wala ba akong karapatang magmahal ulit? Porket ba, single mama ko? Pandidirian na ako dahil may nauna na sa akin. Ganun ba yun? Hinawakan ni Leia ang braso ni Shaira at hinimas-himas ito. Tama na yan. Alam mo, hindi naman siguro sa ganun. Siguro, nabigla lang yung mga magulang ni Carlos na nalaman nila. Or maybe, matatanggap ka nila pag tumagal-tagal. Tugon ng kaibigan. Sa mga nakikita kong reaksyon nila kanina, mukhang malayo ang sinasabi mo. Kawalan ng pag-asang binitawang salita ng dalaga. Kapwa silang napatingin sa cellphone ni Shaira na tumunog
dahil biglang tumawag si Carlos. Hindi mo ba yan sasagutin? Tanong ni Leia dahil kanina pa tinitignan lang ni Shaira ang cellphone niya habang tumatawag si Carlos. Ayoko muna siyang makausap. Tugon ng dalaga at tumungga ulit ng beer. Alam mo, kung sakali mang ayaw sa'yo ng magulang niya, hayaan mo na. Marami pang lalaki dyan na matatanggap ka ng magulang kahit na ano ka pa. Isipin mo na lang muna si AJ. Kung makakahanap ka man ulit ng bago, siguraduhin mo munang hindi maaapektuhan ang anak mo kung sakali mang magkagulo. Advice naman ni Leia sa kanya. I know, I just want a man who can accept my son completely and genuinely. Tugon niya sa kaibigan. After days, patuloy na tumatawag at hinahanap ni Carlos si Shaira, maging sa opisina at sa kanilang bahay, ngunit hindi niya makuha ang schedule nito. I wanna go shopping, Mommy. Pangungulit na sabi ni AJ sa kanyang ina habang nagmamaneho ito ng sasakyan pauwi ng kanilang bahay. Ayaw mo bang sa bahay na lang tayo magpahinga, anak? Tanong ni Shaira dahil baka sakaling madala niya ito sa ganung usapan. Pagod din siya sa trabaho at nais na niyang magpahinga. No, Mommy. Gusto ko pong lumabas ng bahay at maglaro sa labas. Tugon ng kanyang anak na nakatingin sa labas ng bintana. I wanna play like them. Sabay turo nito sa mga batang nadadaanan nila na naglalaro sa Freedom Park. Okay, tatawagan ko lang ang tita ninang mo. Pagsang-ayon niya sa anak. Kahit naman pagod na siya, kung ito naman ang kagustuhan ng kanyang anak, ay isa sa walang bahala na lamang niya ang pagod na nararamdaman. Maging masaya lang ang kanyang anak. Hi Leia, may ginagawa ka ba? Can we meet up sa Mall of Asia? Tanong ni Shaira sa kaibigan nang sagutin nito ang tawag niya. Oh, nandito rin kami. Nasaan ba kayo banda? Tanong nito. Oh, I'm on my way. I'll be there for 10 minutes. Ani ni Shaira at tinapos ang tawag. Mommy, I wanna buy a new toy. Sabi ng bata. Sure anak, sasamahan din tayo ni tita ninang mo. Pagdating doon, ay agad na din silang nagkita-kita sa loob. Bakas naman ang saya sa mukha ni AJ. Kaya naman halos mawala na lang din ang pagod ni Shaira kapag nakikitang masaya ang anak. Kumain na ba kayo? Dito na lang tayo mag-dinner. Pag-offer ni Shaira sa kaibigan. Kasama niya si Marbs. Sure, malapit na rin gumabi eh. Gutom na din ako. Kanina pa kami paikot-ikot dito eh. Pagsang-ayon naman ni Leia. So, kamusta ka? Kayo ni Carlos? May closure na ba? Tanong ni Leia. I don't know. Hindi pa kami nagkikita at hindi ko naman sinasagot yung mga tawag niya. Tugon ni Shaira. Mommy, let's go there. Pagtuturo ni AJ kay Shaira patungo sa bilihan ng mga laruan. Wait anak, can you please buy with Kuya Marbs? Mommy and Tita Ninang are talking. Ani ni Shaira sa anak. Tumango naman si Marbs dito upang pagsang-ayunan ang sinabi niya. Okay, Mommy. Can I buy 2 new toys? Tanong pa ng bata. Yes anak, pagsang-ayon niya. So, ganun na lang ba talaga kayo? After all, wala nang pansinan? Hindi ba't magkasama kayo sa trabaho? Paanong hindi kayo nagkikita roon? Tanong ni Leia dahil pati ito nag-aalala sa sitwasyon ng kaibigan. Tinatiming ko lang na wala siya bago ako lumabas ng office room. Umiiwas hanggat kaya. Tugon ng dalaga. Pero hindi naman pwedeng habang buhay mo siyang iwasan. You should face this consequence sa mga nagawa niyo. Ani ni Leia. I know. Mahal mo ba? Tanong ni Leia. Hindi nakaimik si Shaira sa tanong nito at bahagyang ngumiti ng mapait.
Kahit naman mahalin ko siya, walang magbabago. Kung hindi ako tanggap ng magulang niya, wala akong magagawa. Tugon niya. Ang hirap ng sitwasyon mo. Pati ako naguguluhan sa'yo eh. Ani ni Leia. Nasa clothing store sila at napadaan lang si Shaira doon dahil may gusto siyang tignan nang biglang mahulog ang nasagi niyang t-shirt na panglalaki. Nasa kabilang row ng mga display si Leia at malayo-layo na sila sa isa't isa. Kaya naman hindi nito nakita ang nangyari. Jason, sambit niya nang magkahawak ang kanilang mga kamay nung sabay nalang kunin ang nahulog na hanger na may t-shirt. Wow, I didn't know kung coincidence pa ba to. Palagi na lang tayo nagkakatagpo. Ani ni Jason sa kanya. What are you doing here? Tanong ni Shaira. Malakas na igaham ni Leia sa kanilang dalawa na ikinagulat niya. Napabitaw naman si Shaira sa kamay ni Jason na nahawakan niya nung dumating ang kaibigan. Nandito ka pala, Jason. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Leia habang pasimpleng tumitingin sa kaibigang tila namumutla na din sa kaba. Napadaan lang ako dito and I didn't expect na nandito pala kayo. Tugon ni Jason at ngumiti kay Leia. Ginantihan din ito ni Leia ng ngiti at tinapik sa Shaira. What a coincidence. Napadaan lang din kami ni Shaira dito eh. Pero ano kasi, kailangan ko nang mauna. Kailangan ko siguro mag-CR. Ngiti nitong nagpapaalam sa dalawa at lumapit sa tenga ng kaibigan. Ako na bahala kay AJ. Bulong ni Leia kay Shaira at hindi na nito hinintay pa ang itutugon ng kaibigan. Maiwan ko muna kayo. Mukhang kailangan ko talagang ilabas ang sama ng loob ko eh. Pahabol pang sabi ni Leia sa dalawa na tila ba pinaparinggan niya ang mga ito. So, baka busy ka? Tanong ni Shaira kay Jason. No, pumunta ako dito para mag-ikot-ikot lang, palipas ng oras. Tugon niya. Bakit nga pala hindi mo kasama si Ella? Tanong ni Shaira habang tumitingin-tingin sa kanyang paligid at inaakalang may kasama ang binata. Wala na kami, matagal na, after we broke up. Malungkot na tugon ni Jason. Nagulat naman si Shaira sa kanyang narinig. What? How about the baby? Tanong ni Shaira nang may pag-aalala. After makipaghiwalay ni Jason kay Shaira, ay iniwan na niya ito sa coffee shop ng mag-isa. Mahirap para sa kanyang gawin yon dahil matagal din ang kanilang pinagsamahan. Ngunit hindi rin naman niya pwedeng talikuran ang kanyang responsibilidad kay Ella. Nasabi mo na ba sa kanya? Tanong ni Ella kay Jason nang magkita na silang dalawa. Yeah, I did it. Bakas sa mukha at boses ni Jason ang lungkot at panghihinayang kay Shaira. Alam niyang napakasakit ng kanyang nagawa sa dalaga at hindi niya alam kung mapapatawad pa ba siya nito. Kung ganoon, magkakasama na tayo ng masaya kasama ang ating anak. Ani ni Ella nang nakangiti at nakahawak sa kanyang pusunan. Wala namang itinugon si Jason sa sinabi nito. Bagkus, pinilit na lang nitong ngumiti kahit na hindi naman talaga ito ang gustong mangyari. Habang tumatagal, sinusubukan ni Jason na mahalin si Ella katulad ng pagmamahal na maaari niyang ibigay sa kanyang magiging anak. Ngunit habang inaayos niya ang kanyang sarili at kinikilala niya ang kanyang magiging asawa, ay tila ba mas lalo siyang naguguluhan sa sitwasyon. Babe, are you okay? Tanong ni Jason kay Ella habang nasa gitna ito ng lababo at nahihirapang sumuka ng paulit-ulit. It's okay. Hinimas-himas ni Jason ang likod nito upang mapakalma. I'm fine.
a morning sickness. Ani ni Ella sa kanya. Sign yon ng kanyang pagbubuntis. Kaya ayos lang na maranasan niya yon. Anong gusto mong kainin? Ipagluluto kita. Ani ni Jason sa kanya. Pinanindigan niya ang pagiging mabuting asawa sa kanyang magiging pamilya. Agad naman na nag-request ng makakain sa Ella. Kaya agad din siyang ipinagluto ng binata. Sa una, naging maayos ang lahat. Ngunit habang tumatagal, napapansin ni Jason na hindi naman lumalaki ang tiyan ni Ella. At kahit ang kanyang mga kaibigan ay nagtatanong sa kanya kung bakit hindi naman halata sa dalaga na ito ay nagbubuntis. Babe, ang liit mo magbuntis, no? Tama nga sila, hindi halatang buntis ka. Pagtatanong ni Jason sa dalaga, nasa kama na sila at nag-aayos na sila upang matulog. Siguro nga maliit lang ako magbuntis, kaya hindi halata. Nauutal na tugon ng dalaga sa kanya. Naniwala naman si Jason sa dalaga dahil iniisip niyang hindi naman ito magsisinungaling sa kanya. Hanggang isang araw ay may hinahanap na mga papel si Jason sa hunos ni Ella. Nandun ang iba niyang mga gamit nang biglang isang pregnancy test ang lumabas sa kanyang paghahalongkat ng mga gamit. Kinuha niya ito at tinignan, ngunit hindi naman ito positive at isa lang ang pulang guhit sa mga gilid pa nito ay ang result ng ultrasound nito. Bumaba siya at pinuntahan ang dalaga upang tanungin at maliwanagan, ngunit napatigil siya nang marinig niyang may kausap ito sa cellphone. Huwag ka mag-alala, pag natapos ako sa aking plano, matiwasay na tayong magkakasama. Alam mo namang ginagawa ko lang to para sa atin, di ba? Pera lang niya ang habol ko at alam mo na yun. Ani ni Ella sa kabilang linya. I know, pero nakakapagtampo namang paminsan-minsan ka na lang pumupunta sa akin. Mukhang mas ginugusto mo na dyan. Rinig ni Jason ang boses na yon mula sa cellphone. Hindi no, ikaw pa rin ang gusto ko. Sige na, marami pa akong gagawin. Bye, I love you. Napakunot ang noo ni Jason nang marinig ang huling sinabi ni Ella sa cellphone. Kaya agad siyang nagsalita na ikinagulat ng dalaga. Who's that? Tanong ni Jason. Kaagad namang napalingon sa Ella patungo sa binata dahil sa pagkagulat. Ha? Wala. Kaibigan ko lang. Nauutal na sagot ni Ella. Kaibigan? Base sa narinig ko, tila hindi lang kayo magkaibigan. Lumapit ng mas malapit si Jason at inilabas ang hawak niyang pregnancy test at result ng ultrasound na nakita niya sa hunos ng dalaga. Ipaliwanag mo to. Ano ang mga to? Tanong ni Jason. Naguguluhan na siya sa nangyayari. At sino ang kausap mo? Niloloko mo ba ako? Tanong nito. Bakas na sa kanyang boses ang galit, ngunit pinipilit nitong magtimpe. Wait, Jason, magpapaliwanag ako. Natatarantang tugon ni Ella at lumapit sa binata. Anong ipapaliwanag mo sa akin ngayon? Paano mo ipapaliwanag sa akin ang panluloko mo? Nagpanggap kang buntis para ano? Sunod-sunod na tanong ni Jason sa kanya. Itong PT, negative ang result, pero may result ka ng ultrasound na almost 5 months na ang pagbubuntis mo. Pero hindi ko makita kung buntis ka nga ba sa mukha mong yan, na hindi nga lumalaki ang tiyan mo eh. Inis pang sabi ng binata sa kanya. Wala namang imik sa Ella at tanging tingin lamang ang sinasagot nito sa binata. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Kasi totoong hindi ka buntis? Nagpapanggap ka lang. Niloloko mo lang ako. Ano? Umamin ka na, Ella. Bakit mo to nagawa sa akin? Iniwan ko ang taong mahal ko dahil akala ko totoong buntis ka at ayokong talikuran ang responsibilidad ko sa'yo. Dahil sa galit ni Jason, ay nataasan na niya ng boses si Ella. Dahilan,
upang mapaamin na rin ito. Oo na, nagsinungaling ako. Gusto kitang maagaw kay Shaira dahil naiinggit ako sa kanya. Lahat ng meron siya, wala ako. At ang lahat ng meron siya, gusto kong mapasakin. Isa ka na doon. Ginawa ko to dahil alam kong ito ang dahilan para makuha kita. Tugon ni Ella. Bakas ang pagkabigla sa mukha ni Jason nang malaman niya to. Pero narealize ko na hindi ikaw ang gusto ko. Gusto ko lang yung pera mo, yung luho mo. Ngayong alam mo na ang totoo, anong gagawin mo sa akin? Tanong pa ni Ella. Hindi ko to ginusto. Ikaw ang nagdala sa akin sa ganitong sitwasyon. Kaya hindi ko alam kung mapapatawad pa kita. Pagkatapos ng ginawa mong panluloko sa akin, sa amin ni Shaira, sinira mo lang ang buhay namin. Mugmugan ng galit at sakit ang boses ng binata habang nakakuyom ang kanyang mga kamao sa galit na para bang kahit gusto niyang saktan si Ella ay hindi niya pa rin magawa. Hindi niya kayang manakit ng babae dahil mataas ang kanyang respeto. Mula ngayong araw, ayaw na kitang makita sa pamamahay ko. Huling sinabi ni Jason at iniwan si Ella. Nakatira sila sa bahay ni Jason. Mayaman din ang pamilya nito at ang kanyang ama ay abogado at ang kanya namang ina ay isang guro sa sikat na paaralan. Nakaupo si Jason at Shaira sa balcony ng isang fast food chain kung saan sila tumambay upang magpahangin at doon mag-usap. Mahangin doon at matatanaw mo ang tanawin sa paligid. How did she do that? Kunot noong tanong ni Shaira kay Jason matapos maikwento ni Jason ang mga nangyari sa kanya after they broke up. Hindi ko din alam kung bakit ngayon nagawa sa akin. Tumingin ito sa mga mata ni Shaira. I know nasaktan kita ng sobra. Pero please, forgive me. Hindi ko sinasadyang gawin yun. Niloko din ako. Biktima niya lang din ako. Pareho niya tayong niloko. Tila nagmamakaawa at nangungusap ang mga mata ni Jason sa dalaga. Ramdam ni Shaira ang lungkot sa mga mata nito. Hinanap kita after that. Nagbaka sakali akong makikita kita kaagad. Pero nagkamali ako. Nalaman ni Dad ang mga nangyari. And ayaw nila akong tulungan sa paghahanap sa'yo. That's why gumawa ko ng paraan para mahanap ka. Nagpatayo ako ng business and ginawa kong hotel until nagkaroon ako ng maraming pera. Hinanap kita sa buong lugar ng Pilipinas. Pero nabigo ako. Mahabang litanya nito. Maniwala ka, hindi nawala yung pagmamahal ko sa'yo, Shaira. Ikaw at ikaw pa rin ang hinahanap ng puso ko. Mula umaga hanggang gabi, wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Hinawakan nito ang kamay ng dalaga at binigyan ng matamis na halik sa kanyang kamay. Pero Jason, hindi yun ganun kadali. Marami nang nagbago mula nung nawala ka. Maraming mga bagay na hindi ko pa maipaliwanag sa'yo. Ani ni Shaira. Tinutukoy nito ang kanyang anak na anak din ni Jason nang hindi nito alam. Alam ko, pero maghihintay ako sa'yo hanggang sa pwede na. Kahit gaano katagal, maghihintay ako, Shaira. Tugon nito. Gusto kong patunayan sa'yo kung gaano ka kahalaga sa akin, kung gaano kita kamahal. Kaya hayaan mo kong muli kita ligawan sa pangalawang pagkakataon at sa muling pagsisimula ng ating kwento. Malambing ang boses ni Jason. Bakas na bakas dito ang kanyang pagkahumaling sa dalaga na tila ba ay wala ng kahit na sino pa ang makakapigil sa kanyang pagmamahal kay Shaira. Lumipas ang mga araw, hindi makatulog ng maayos si Shaira dahil sa isiping nais niyang sabihin kay Jason ang totoong nangyari sa kanya. Ang totoong buhay niya kasama ang kanilang anak na itinago niya sa binata. Hindi niya alam ang gagawin. Para bang nahahati ang kanyang isip na sabihin na ito. Ngunit sa kabila na may sinasabing huwag niyang sabihin. Kaya nagpatulong na siya sa kaibigan kung ano ang dapat niyang gawin.
Ano ba talaga ang gusto mo para sa anak mo, para sa pamilya mo, at para sa peace of mind mo? Tanong ni Leia kay Shaira. Nasa balcony sila sa bahay ni Shaira at doon na lamang sila nag-usap dahil hindi niya pwedeng iwan si AJ mag-isa. Gayong wala din naman ang kaniyang mga magulang dahil busy sa trabaho. Yun na nga naaawa na ako sa anak ko. Nagsisinungaling ako sa kanya na wala na ang kanyang daddy. Nagigilty ako kasi wala namang ibang gusto yung bata kundi ang makilala ang daddy niya at mabuo ang pamilya namin. Tugon ni Shaira. Tila ba hindi ito mapakali sa kanyang inuupuan. Sandali nga, kung yun naman pala ang gusto ng bata, bakit hindi mo nasabihin ang totoo sa kanya? Pinapahirapan mo lang ang sarili mo Ani ni Leia at uminom ng wine na kanilang pinagsasaluhan ni Shaira. Paano? Paano kung hindi siya matanggap ni Jason? Paano kung hindi niya panagutan? Ang daming tanong sa isipan ko, Leia, at hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ani ni Shaira. Gulong-gulo na ito sa mga nangyayari. Kung ganyan namang gusto ng bata na makilala ang daddy niya, di ipakilala mo. Hindi naman din habang buhay bata si AJ. Darating ang panahon na magkakaisip yan at hahanapin ang totoo niyang daddy. Kung sakaling hindi tanggapin ni Jason, di ayos lang yan. At least ginawa mo na ang part mo bilang ina ni AJ. Naging honest ka at nagpakatotoo ka sa sarili mo. Advice ni Leia sa kaibigan. Pero ang tanong, gusto mo din bang mabuo ang pamilya niyo? Kasi tingin ko kay Jason, okay naman siya Halatang mahal ka pa rin niya. At sa nakikita ko, mahal mo din siya. Dagdag pa ni Leia. Hindi naman nakapagsalita si Shaira sa sinabi ng kaibigan. Dahil alam niya sa sarili niyang tama ang sinabi ng kaibigan. Dahil sa advice ni Leia kay Shaira, nakapag-isip-isip ng mabuti ang dalaga. Kaya naman nakipagkita ito kay Jason. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkasalubong sila ng landas ni Carlos. Shaira, wait! Pagpigil ni Carlos kay Shaira nang magkasalubong sila sa hallway paglabas niya ng office room. What? Shaira, gusto ko lang humingi ng tawad sa nangyari, sa ginawa ng mga magulang ko sa'yo. Look, hindi ko akalaing gagawin nila yun. Pagmamakaawa ni Carlos, tinutukoy nito ang nangyari noong unang beses na ipinakilala siya nito sa kanyang pamilya. Ngunit tila ayaw nila kay Shaira dahil sa may anak na ito sa ibang lalaki. Carlos, kinalimutan ko na yon. Tinanggap ko na kung hindi ako tanggap ng mga magulang mo. Ayos lang. Hindi ako yung tipo ng taong pipilitan ng sarili para lang tanggapin ang buo kong pagkatao. Ani ni Shaira. Akmang tatalikuran na sana niya ito nang bigla siya nitong niyakap ng mahigpit. Minahal kita, Shaira. Alam mo yun, kung ako lang ang magdedesisyon para sa sarili ko, hindi alinlangan para sa akin kung meron kang anak. Pero mahal ko din ang pamilya ko. Bakas ang sakit na namumutawi sa boses ng binata matapos niyang yakapin ang dalaga. Naiintindihan ko. Tila ba nangingilid ang mga luha ni Shaira sa kanyang mga mata. Masakit para sa kanya ang malamang hindi naman siya kayang ipaglaban ni Carlos sa kanyang mga magulang dahil sa may anak na ito. Minahal niya din ang binata sa madaling panahon. Ngunit hindi yun mababago ng katotohanang kailangan niyang itigil ang kanyang nararamdaman. Kung gayong ang kanyang anak naman ang malalagay sa kapahamakan. Nakapamewang na naghihintay si Jason kay Shaira sa labas ng kanilang meeting place. Napagdesisyonan na ni Shaira na sabihin dito ang totoo. At ito naman ang dahilan ng malaking pagtataka ng binata kung ano ang sasabihin ng dalaga. Ilang minuto na ang nakalipas sa kanilang napag-usapang oras at hindi pa rin dumadating si Shaira. Ngunit hindi pa rin ito umalis
sa kanyang kinatatayuan. Makalipas ang 2 minuto, isang text ang natanggap niya mula kay Shaira. Pasensya na Jason, hindi ako makakarating. Nagkaroon ng emergency sa bahay. Pagbasa ni Jason sa text ng dalaga, malalim na hininga ang kanyang pinakawalan sa isipin kung ano ang emergency ng dalaga. Kaya umuwi na lamang ito at hinayaan na lang ang oras na lumipas. Nasa ospital naman si Shaira at ang kanyang kaibigang si Leia nang biglang magkumbulsyon si AJ dahil sa taas ng lagnat. Sobrang taas ba ng lagnat niya kanina? Tanong ni Shaira sa kanyang yaya. Ang alam lang nito ay may lagnat ang anak, ngunit hindi nito nabigyan ng oras ang anak dahil maghapon siyang nasa trabaho. Tanging ang yaya lang ni AJ ang nag-aalaga dito madalas. Kapag umuuwi na si Shaira ay naaabutan niya itong tulog na, kaya hindi na niya ito nakakausap. Hindi naman po, bumigla lang siya pagkatapos niyang uminom ng gamot. Tugon nito sa kanya. Labis-labis ang pag-aalala ni Shaira sa anak habang tinitignan niya itong nasa loob ng kanyang kwarto at inaasikaso ng doktor. Nabuo ang kanyang pagsisisi sa kanyang sarili. Kasalanan ko ang nangyari kay AJ. Ani ni Shaira kay Leia. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa nangyari sa anak. Hindi mo naman kasalanan to, Shaira. Ani ni Leia. Nagkulang ako sa anak ko. Ang dami kong pagkukulang sa kanya. Hindi ako naging mabuting ina sa kanya. Nawalan ako ng oras para sa pag-aalaga sa kanya dahil palagi na lang akong nasa trabaho. Pagpapatuloy ni Shaira. Hindi mo naman sinasadyang mangyari to eh. Walang may gusto nito. Pagpipigil ni Leia sa sinasabi ng kaibigan. Pero yun ang totoo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mangyaring masama sa anak ko, Leia. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Nangingilid ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Ramdam ni Leia ang nararamdamang takot ng kaibigan, kaya hinimas-himas na lamang nito ang likod ni Shaira upang mapakalma. Dok, kamusta po ang anak ko? Agad na tanong ni Shaira nang makitang lumabas na ang doktor. Base sa nakita ko, maayos naman ang kanyang kalagayan. Kailangan niya lang magpahinga ng maayos at maagapan ang kanyang resistensya. Kailangan niya din ng maraming oras ng mga magulang para magampanan ng maayos ang kanyang kalagayan. Sa murang edad niya, nagkakaroon na siya ng anxiety. Meron ba kayong hindi pagkakaintindihan ng inyong asawa? Tanong ng doktor na ikinatahimik nila. Sa ganong dahilan, posibleng nagkakaroon din ng isipin ng bata sa mga nangyayari sa kanyang paligid at yun ay nakakaapekto sa kanya. Pagpapatuloy ng doktor. Pero Dok, wala pong ganong nangyayari sa amin. Tugon ni Shaira. Maaari mong maobserbahan ng bata kung ano ang naging dahilan kung bakit siya nagkaroon ng mga isiping nakakapanggulo sa kanyang isipan at nagiging sanhi ng kanyang anxiety. Tugon pa ng doktor bago ito umalis. Nang pumasok na sa kwarto si Shaira, wala pa ring malay ang anak nito. May basang bimpo sa kanyang noo upang maibsan ang init ng kanyang katawan at bumaba ang kanyang lagnat. Anak, I'm sorry. Ang daming pagkukulang ni Mami sa'yo. Hindi ko na malayang may mga pinagdadaanan ka sa mura mong edad. Ako pa ang naging sanhi ng iyong problema. Hinawakan nito ang pisngi ng anak at pinagmamasdang mabuti ang mukha. Patawarin mo si Mami. Pero promise, hindi ko na uulitin. Hindi na to mauulit, anak. Dagdag pa niya. Napansin nito ang mga picture frame na nasa gilid ng kama ni AJ na nakapatong sa lamesa. Picture nilang dalawa nung nasa LA pa sila naninirahan. Masaya silang dalawa at nung panahon na yon, buong oras niya ay nakalaan lamang sa anak. Buong atensyon niya ay palaging nasa anak. Ngunit malaking pagkakaiba
ngayong nasa Pilipinas na sila dahil minsan niya na lamang makasama ang anak sa isang linggo. Magkasama nga sila sa bahay, ngunit tulog na ito kapag nakauwi siya sa gabi at aalis ng umaga bago ito magising. Kaya hindi na niya ito napagluluto pa ng almusal at tanging ang yaya na lamang ang gumagawa nun para kay AJ. Malalim na hininga ang ibinuga ni Shaira sa isiping yun. Madami siyang pagkukulang sa kanyang anak. Nag-iba siya mula nang umuwi siya dito sa Pilipinas at alam niyang hindi na niya naibibigay ng buo ang atensyon niya para sa anak. Kinabukasan ay nagising na si AJ. Naroon ang kanyang ina sa kanyang gilid at doon nakatulog sa kanyang kama. Ma'am? Sambit ng bata na ikinagising ni Shaira. Anak, gising ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Masakit pa ba ang ulo mo? Anong nararamdaman mo? Sunod-sunod na tanong ni Shaira at inusisa ang kanyang anak. I'm good, ma'am. Tugon ng bata. Are you sure, anak? Anong gusto mong kainin? Ipagluluto ka ni Mommy. Ani ni Shaira. Ngunit imbes ng ngiti at kagalakan ang itugon ng anak sa kanya, ay tila sumimangot ito. Bakit? May problema ba? Tanong ni Shaira. Nothing, ma'am. Naalala ko lang po noon, palagi niyo akong pinagluluto kahit wala akong sakit. Ngayon kung hindi ako nagkasakit, hindi niyo ako ulit ipagluluto. Napaiyak si Shaira sa tinuran ng anak at kaagad niya itong niyakap. Sa murang edad ay nakakapag-isip na ito ng ganoon na nakakapanghina sa kanyang katawan dahil bakas ang lungkot sa muka at sa boses ng anak. I'm sorry, anak. Sorry. Paulit-ulit na turan ni Shaira sa anak habang niyayakap ito ng mahigpit. It's okay, ma'am. I understand na busy ka po sa trabaho niyo. Tugon pa ng bata. No, anak. Hindi yun okay para kay Mommy. Pangako hindi na ito mauulit. Tila ba natauhan si Shaira sa mga narinig niya mula sa sinabi ng kanyang anak. Labis-labis ang kanyang pagkukulang, kaya nararapat lamang na ibigay niya sa anak ang nararapat na pagmamahal dito, lalo na at hindi pa nito nakikilala ang totoo niyang ama, na kahit nung oras na yon ay dapat kasama na nila sa Jason. Makalipas ang ilang araw, muling bumalik ng trabaho si Shaira, ngunit mas nahahawakan na niya ng maayos ang kanyang oras sa trabaho at oras para sa kanyang anak. Habang papauwi na si Shaira, ay nakasalubong niya sa labas ng kumpanya si Jason. Shaira, what happened? After our meet-up na hindi na natuloy, bigla kang nawala. Tanong ni Jason sa dalaga. Jason, kasi You know naman nagka-emergency eh. Sorry, nabisi lang din. Naiintindihan ko, pero bigla kang hindi nagparamdam. Kaya napaisip ako kung may nagawa ba akong mali after that? Tanong ni Jason. No, wala. Jason, kasi ako yung mali eh. Ang dami kong pagkakamali. I'm sorry. For what? Tanong niya. Hindi makapagsalita si Shaira sa kanyang nais sabihin nang biglang tumunog ang kanyang cellphone dahil tumatawag si Leia. I'm sorry. I need to go home. Pagpapaalam ni Shaira sa binata bago ito pumasok ng kanyang sasakyan. Marahas na huminga si Shaira matapos ang kanilang usapan ni Jason. Muli na naman siyang nakatakas sa ganong sitwasyon. Sasabihin na niya ang totoo, ngunit palaging may humahadlang, kaya hindi niya maintindihan kung dapat nga ba niyang sabihin o hindi, dahil tila ba ayaw ng tadhana sa kanyang desisyon. Habang masayang naglalakad si Shaira at si Leia sa mall, masaya din nilang pinagmamasdan ang masayang-masayang si AJ habang naglalaro ito sa arcade
kasama si Marbs. Ang saya niya ngayon, no? Siguro kung buo na yung pamilya niyo, masasaya si AJ. Ani ni Leia kay Shaira na ikinakunot noo ng dalaga sa kaibigan. Kailan mo ba sasabihin sa kanya ang totoo? Hihintayin mo pa bang dumating yung oras na siya mismo ang makaalam ng totoo? Tanong ni Leia. Naghahanap pa ako ng tamang panahon. Ayokong biglain si Jason at si AJ. Pero sa tuwing sasabihin ko na sa kanya, para bang nakasara yung bibig ko. Hindi ko masabi yung totoo. Hindi man lang ako makahinga ng maluwag. Pagpapaliwanag ni Shaira sa kaibigan dahil sinusubukan naman niya, ngunit tila hindi niya kaya. Leia, Shaira, si AJ. Napataas ang mga kilay ng magkaibigan nang biglang lumapit si Marbs na tila ba natataranta ito. Si AJ, tanong ni Shaira. Yun na nga tumalikod lang ako saglit. Din pagtingin ko sa kanya, wala na siya. Kinakabahang pagpapaliwanag ni Marbs sa kanila. Ano? Ang anak ko! Natatarantang sambit ni Shaira at agad na nilibot ang kanyang paningin sa paligid. Kapwa sila naghahanap sa bata, ngunit hindi nila ito makita. Kahit papaulit-ulit nilang tawagin at bigkasin ang pangalan nito, ay walang AJ na bata ang lumalapit sa kanila. Tumawag ka ng guard, magpatulong tayo. Sa laki ng mall, hindi natin siya makikita kung tayo lang ang maghahanap. Ani ni Leia sa kaibigan at kay Marbs. Agad namang nagtungo si Marbs sa guard na naroon malapit sa kanila. Habang naglalakad si Jason sa mall, nang bigla siyang makarinig ng batang umiiyak sa gilid ng mga flower shop. Agad niya tong nilapitan. Bata, bakit ka umiiyak? Tanong ni Jason sa bata. Nakaagad namang tumingin sa kanya habang patuloy pa rin ang paghikbi nito. Si Mommy, I wanna see Mommy. Tanging tugon ng bata na nauutal pa dahil sa kanyang paghikbi. Mukhang nawawala ka. Sino ba ang mami mo? Tanong ni Jason, ngunit hindi sumagot ang bata. O sige, ano na lang ang pangalan mo para matulungan kitang mahanap ang mami mo? Ani ni Jason. AJ po. Tugon ng bata. O sige AJ, huwag ka nang umiyak. Tutulungan kitang mahanap ang mami mo ha? Ani ni Jason sa bata at hinimas ang likuran nito upang tumigil sa pag-iyak. Habang naglalakad silang dalawa sa paghahanap ng mami ng bata, ay hindi maiwasan ni Jason na pagmasdan ang bata. Habang karga-karga niya ang bata. Pamilyar ang mukha mo, para bang nakita na kita noon. Sambit ni Jason sa kanyang sarili dahil para bang ang gaan ng loob niya sa bata. Maya-maya pa ay ngumiti si AJ at binigkas ang salitang Mommy! nang paulit-ulit. Kaya binaba niya ito sa sahig upang makalakad patungo sa tinatawag niyang mami dahil tiyak na nakita na niya yon. AJ? Gulantang na nakatitig si Jason nang makita ang mukha ng isang babae na lumingon sa bata matapos nitong tawagin ang mami. Shaira? Sambit ni Jason. Tila ba natulala siya at hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Pinagmasdan niya ito habang mahigpit na niyayakap ang batang si AJ. Bakas ang pananabik at pag-aalala nito kaya hindi nito napansin na nasa harapan siya nila not until nagsalita ang bata. Mommy, he saved me. He helps me to find you. Ani ni AJ sa kanyang ina at tinuro si Jason na nasa unahan nila. Tulad ni Jason, natulala din si Shaira nang makitang si Jason ang nasa harap niyang tumulong sa kanyang anak. But technically, anak nila. Jason, sambit niya. May anak ka na? Utal-utal na tanong ni Jason sa kanya nang biglang dumating si Leia at si Marbs. Shaira, Jason, sambit ni Leia
nang makitang nagkaharapan na silang tatlo. Alis muna kami. Agad na pagbawi ni Leia at hinila si Marbs upang maglakad papalayo sa kanila. Mukhang magkakaalaman na, sambit pa ni Leia habang naglalakad sila ni Marbs. Sino ang ama? Tanong pa ni Jason dahil hindi talaga siya makapaniwalang may anak na ito dahil wala naman ding naikukwento si Shaira sa kanyang nagkaroon siya ng anak o asawa man lang. Jason, kasi napapikit si Shaira bago pinagpatuloy ang sasabihin niya. Anak mo siya, pagpapatuloy ni Shaira sa pagsasalita. Bakas ang pagkabigla ni Jason sa sinabi nito na ikinangiti niya ng pilit dahil imposible ang sinasabi niya. Tama ang narinig mo. Nagkaanak tayo before we broke up. Dagdag pa ni Shaira na ikinadurog ng puso ni Jason. Paano nangyari? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong ni Jason habang dahan-dahang lumalapit kay Shaira. Punong-puno ng katanungan ang kanyang isip. Diretso siyang nakatingin sa mga mata ng dalaga at ramdam niyang nagsasabi ito ng totoo sa kanya. Habang naglalakad siya papalapit sa kanyang mag-ina, ay napaluhod siya sa harapan ng kanyang anak at tinititigan niya ito ng mabuti. Kapwa tila nangungusap ang kanilang mga mata ng batang si AJ. Hinawakan niya ito sa kamay at kaagad na niyakap ng mahigpit. Dahan-dahang tumulo ng kusa ang mga luha ni Jason habang dinadama ang yakap ng kanyang anak. AJ anak, he is your daddy. Pagpapakilala ni Shaira sa kanyang anak nang makabitaw ito sa yakap ng ama. Daddy? But you told me I don't have daddy. Ani pa ng bata. No anak, I'm sorry. It was a lie. Ani ni Shaira at mariing ngumiti sa anak. May daddy na ako? Yay! May daddy na ako! Masayang tura ng bata. Sa kanya, napangiti naman si Shaira dahil nakangiti din naman si Jason sa kanya. Ang buong akala niya ay hindi sila matatanggap nito pag nalaman niya ang totoo, ngunit nagkamali ito ng isipin. Nang makauwi na ng bahay si Shaira, agad na nakatulog si AJ. Hinatid na rin sila ni Jason pauwi ng bahay dahil gabi na ng oras na yon at iniwan na rin sila ni Leia at Marbs. I'm sorry Jason, natakot akong sabihin sa'yo ang totoo about kay AJ. Napatigil si Jason sa paglalakad nang magsalita si Shaira sa kanya at hinarap ito. Hindi mo kailangan mag-sorry. Ako ang madaming pagkukulang sa inyong mag-ina. Hindi ko naibigay ang masayang pamilya para sa inyo. Tugon ni Jason. Kasalanan ko naman talaga. Naduwag akong sabihin sa iyo ang totoo dahil iniisip kong hindi mo kami matatanggap ng anak mo. After all these years, nabuhay kaming dalawa lang. Mahirap pero kinakaya namin. Ani ni Shaira. And now, ayoko nang maranasan niyo ulit yon. Nandito na ako. Buo na yung pamilya natin, Shaira. Hayaan mong gampanan ko ang pagiging ama ko sa anak natin. Maraming taon akong nagkulang sa inyo. Kaya pupunan ko ito ngayong nandito na ako. Hinawakan ni Jason ang kamay ni Shaira. Shaira, magsimula tayo ng bagong buhay bilang buong pamilya. Pangako ko, hinding-hindi kita bibiguin. Kayo ni AJ, mamahalin ko kayo ng buong buo. Mamumuhay tayo ng masaya. Baka sa boses ni Jason ang pagkahumaling sa dalaga at sa pamilyang kanyang napabayaan. Gusto ko yun. Ngiting tugon ni Shaira kay Jason bilang pagsang-ayon at niyakap ito. Makalipas ang mga linggo ay pinakilala ni Shaira sa kanyang mga magulang si Jason na tunay na ama ni AJ. Itinago niya sa kanyang mga magulang ang tungkol dito, kaya naman hindi na rin nila mapipigilan si Shaira dahil matanda na rin naman ito
at nasa tamang edad na siya para magkaroon ng sariling pamilya. Masaya ko para sa iyo, anak. Ani ng mother ni Shaira sa kanya, sabay yakap sa anak. Sa wakas, matutupad mo na rin ang pinapangarap mong buong pamilya. Dagdag pa niya. Ramdam ni Shaira ang suporta na ibinibigay ng kanyang ina, kaya labis-labis ang kanyang tuwang nararamdaman. Ingatan mo ang anak ko at apo ko, kundi ako talaga ang tatablas sa'yo. Pagbabanta naman ng father ni Shaira kay Jason. I promise, I will give all the best for your daughter, sir. Tugon ni Jason dito, dahilan ng pagtapik sa kanyang braso ng father-in-law niya. Dahan-dahang nagbukas ang pinto ng simbahan upang imbitahang maglakad sa aisle si Shaira. Nakasuot ito ng wedding dress at may hawak na bouquet ng bulaklak na puti. Nababalutan siya ng puting belo, dahilan upang matakpang bahagya ang kanyang mukha. Tila isang panaginip ang mga nangyari. Ang inaakala niyang makakatuluyan niya ay si Carlos, ngunit sadyang nakasulat na sa tadhana ang kanilang kwento ni Jason. Dahil sa huli, sila pa rin ang nagkabalikan, ang bubuo ng kanilang sariling pamilya at mamumuhay ng masaya. Pinipigilan ni Shaira ang pagtulo ng kanyang mga nangingilid na luha sa mga mata dahil sa isiping baka masira ang kanyang makeup at ayaw naman niyang mangyari yon. Kaya naman paunti-unti niyang pinapawi ng daliri ang bawat patak ng mga luha sa kanyang pisngi. Napapangiti siya nang makitang umiiyak din dahil sa saya si Jason habang nakatingin sa kanya na naglalakad papalapit sa kanya. Kanina pa ito naghihintay sa kanya at tiyak na nananabik na rin ito sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Shall we? Tanong ni Jason sa kaniyang kabiyak nang makalapit na ito sa kanya. Iniangat niya ang kanyang braso upang ito ang kapitan ng dalaga at sabay silang lumapit sa paring magkakasal sa kanila. Masaya ang lahat dahil sa wakas, nagkaroon na rin ng happy ending ang kanilang love story. Lalo na si Leia na hinahangad din ang kaligayahan ng kaibigan. Ring bearer naman si AJ sa kanilang kasal, kaya naman nagpalakpakan ang lahat nang maglakad na si AJ sa aisle para ihatid ang dalawang singsing para sa kanyang mga magulang. Matapos magsumpaan sa harap ng maraming tao at sa harap ng Diyos, isinuot nila ang singsing sa isa't isa. You may now kiss the bride, ani ng pari sa groom. Dahan-dahan namang iniangat ni Jason ang belo na suot ng asawa bago ito marahan na hinalikan sa kanyang mga labi. Oops! Agad na tinakpan ni Leia ang mata ni AJ nang halikan ni Jason si Shaira. Habang nagpapalakpakan naman ang lahat ng mga tao na nasa loob ng simbahan at saksi sa kanilang pagmamahalan. Habang naglalakad palabas ng simbahan ang bagong kasal, ay sinabuyan sila ng mga bulaklak bilang pagdiriwang at kasiyahan sa kanilang pag-iibigan. Daddy, paulit-ulit na kinakalabit ni Shaira ang asawang natutulog pa sa kama. Nakapikit pa man ay pilit nitong tinignan ang asawa. Bakit? Gusto ko ng pakwan na walang buto, ani ni Shaira na tila ay batang gustong kumain nang hinihingi nitong pakwan na walang buto. Napakunot ang noo ni Jason at napaupo sa kama. What? Are you serious? Walang ganon, ani ni Jason sa kanya. Pero gusto ko ng pakwan, nakasimangot na sabi ni Shaira. Are you? Taas kilay na tanong ni Jason. Tila ba nalilinawan siya sa kinikilos ng asawa. Pregnant? Pagpapatuloy ni Jason na ikinangiti ni Shaira at tumango. Wow,
Napailing sa tuwa si Jason at hinalikan si Shaira. Magkaka-baby na ulit tayo. Nagagalak na turan ni Jason at hinawakan pa ang tiyan ng asawa. Dumating naman si AJ at walang kaalam-alam sa nangyayari. Mom, Dad, what's happening? Tanong ng bata. Oh, come on, son. Magkakaroon ka na ng kapatid. Galak na turan ni Jason sa anak. What? Really, Mom? You're pregnant? Nanlalaki ang mga mata ng bata at lumapit sa kanila na tila ba ay sabik na hinihintay ang isasagot ng kanyang ina. Yes, anak. Tugon ni Shaira na ikinagalak ng bata. Yehey! Magiging kuya na ako. Ani pa ni AJ at niyakap ang mga magulang. Kakaiba ang sayang namumuhay sa pamilya nila. Yung tipong hindi matutumbasan ng kahit anong bagay ang pagmamahal na pinaparamdam nila sa isa't isa bilang buong pamilya. Anuman ang pagsubok na kinaharap ni Shaira noon ay kanyang binaon sa limot. Ang lahat ng sakit at hirap ay napalitan ng kasiyahan. Ngayong natupad na rin ang kanyang pangarap na mabuo ang kanyang pamilya. Anumang hamon ng buhay, huwag kang susuko. Patuloy na kumapit at magtiwala sa Diyos.